Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. Face-to-face classes sa preschool Tubtob Senior High School sa Iloilo City gin-suspend bangod sang pag-ulan. Samtang 12 kabalay sa Tigbawan, Iloilo gin-guba sang Buhawi. Establishmento sa Haro gin-sulod sa mga kawatan nga ginapahayag nag-agi sa drainage system. Estudyante nga nasapuan sa katubuhan sa La Carlota City gin-kastigo tubtob mapatay base sa resulta sang autopsy. Kag GMA Regional TV 1 Western Visayas, 6 na katuig nga nagadulong sang mga importante kag mapuslanon nga balita. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlotan. Ako naman sa Aileen Pedraso, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, face-to-face classes sa preschool Tubtob Senior High School sa Iloilo City gin-suspend bangod sang pag-ulan. Samtang 12 kabalay kag isa ka beach resort sa Tigbawan, Iloilo, ginhalitan sang naglabay nga buhawi. Ini gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Bangod sang tayuyon nga pagbubo sang ulan halin kahapon, ginpakamaayo ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas nga isuspender ang klase halin preschool Tubtob Senior High School subong nga adlaw. Apang bangod subong nga aga lang nagwa ang anunsyo. Pila ka mga ginikanan ang nagreklamo sa ulihi nga pagpaalinton sang impormasyon. Ini naman ang ginpangayuan sang pasaylo sa alkalde. Ginhingyo man sini ang head sang Iloilo City RRMO nga sa Madason, dasigo na ang rekomendasyon. Amo na aton subong rule. Better to make a mistake than to allow the students to go to school and we call off classes. Mabalasa pa sila, mamlasakit pang kabataan. Kahapon, naglabot sa 45 millimeters rainfall ang narecord sang Iloilo City DRRMO sa Hazard Sensor Network sini. Ang pag-inulan ang nagtugaman sang pagbaha sa Haro, kag pila pa ka mga low-lying barangay sa syudad. Samtang nagkalahapay naman ang mga kudal kag nagkalaguba ang atop sa mga balay sa barangay Namukon, Tigbawan, Iloilo sang ginlabyan sang Buhawi kadungan sa pagbubo sa mamunog nga ulan kagabi. Isa sa mga nahalitan si Manong Jory. Dako ang pasalamat sini sa mga puno sang lubi sa palibot nga nakabulig sa pagsuporta sa iya balay. Pultiyada lang ti simpre kung hangin lang normal, hindi man makano na ang atop. Kaso lang kay ti simpre Buhawi ang nagtapat mo. Wala naman makatulog sang maayo ang pamilya ni Manong Joel bangod nahulab ang ila kisame. Ibuligan lang ni gabi para mabalik. Ay ti ko ni balikan way man tulugan, amo nga ni way kami tulugan. Pungko na lang kami kaganit tulo man. Magluwas sa mga balay nga nahalita na sang Buhawi duha pagida ka mga cottage ang naguba man. Kag lakip man sa nahalita na amo ang lifeguard station nga ini nga nagtupa sa sakayan samtang ang isa pagid ka kamalig ang ginhaboy man sang Buhawi halin didto. Ang kapawayway lang. Di tapos pag igwa ko, amo na to kita ko, guba na ang beach ni Madam. Sa datos ng barangay, 12 tanan ka mga balay ang nahalitan sang Buhawi. Gilayon man nga nagpakigangot ang opisyales sang barangay sa LGU, agud mahatagan sila sang assistance. Napasa ko naman, nagtawag naman ko ang sa may MSWD nga ilista lang kung pila ka tao, pila ka balay ang naapektuhan, kag kung pila ka sa isa ka balay, pila ka tao ang register. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Supplies ng kuryente sa Bacolod City estable na. Pangginawi sa mga konsumidor, amat-amat na nga nagabalik sa normal pagkatapos ng malapnagon na brownout tungod sang pagkaguba sang Alihi Substation. Yaring balita ang atong gintutukan.
Isa ang malubaligya sa fishball kag frozen foods nga si Maylene sa masobra 40,000 ka mga konsumidor sa Negros Power nga naapektuhan matapos naguba ang alihis substation sa tinilikdan nga Agosto 21 sang gabi. Bangod sa ginpatigay nga rotational brownouts, agud masuplayan sa kuryente ang mga apektado sa sulod sang 5 kaadlaw. Nagdesisyon ini nga hindi anay magbaligya. Iti ang amon nga mga baligya hindi na mo mapres. Di actually ti mamirde kag iti maliwat ka naman sang nadira ka naman kapital kay iti hindi na nami. Diri nga area okay naman ang ang kuryente. Humalin kay inas sang agas na nagbalik na sa normal ang supply sang kuryente. Pinaagi sa 10 MVA mobile substation halin sa Iloilo City. Balik normal naman ang negosyo ni Maylene. Sunod sa Negros Power, magluwas sa naguba nga alihis substation. Anong paghid ka mga substations ang natumod nga daan na kag critical na ang operational levels. We learned that for the past years, the transformer was experiencing overloading. That has made the life of the transformer shorted. Out of the 11 substations all over our franchise area, 7 are already above 25 years old. So that's old already. So the older it gets, siguro the chances of failing also is high. Ang rehabilitasyon sa sininga substations, pagatutukan sang NEPC. Natala na nga mag-abot ang isa ka bago nga power transformer sa bulan sang Setyembre. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Padraso, One Western Visayas. Publiko padayon nga ginapaaligmat sa balatian nga monkeypox. Ginpasangkad sa Department of Health 6 ang surveillance agud mahibaluan gilayon kung may mga kaso na sa riyon. Ginpatpat sa DOH 6 ang mode of transmission kapareho sang close and intimate contact kasubong sang pilas, body fluids, respiratory droplets ilabi na kun ang isa ka tawo isa ka infected sang mpox. Balantayan ang simptomas ng mpox lakip diri ang skin rash o kung mucosal lesions o bitog-bitog nga nagadugay sang 2-4 ka semana nga may dala sang hilanat, sakit sa ulo, muscle ache, back pain, gapalang luya ang o kuna kag paghubag sang lymph nodes. Sa subong wala sang pending samples sang mpox sa Western Visayas. Samtang establishmento sa Haro ginsulod sa mga kawatan, mga suspect ginapahayag nga nag-agi sa drainage system. Samtang pila pagid ka insidente sang pagpangawat na record sa syudad sang Iloilo. Si John Sala nakatutok live sa Barangay MacArthur Drive, Haro, Iloilo City. John? Jert, nagbando na si ICPO Director Colonel Kim Ligada sang mainit nga investigasyon kag madasig nga pagkasulbar sang mga serye sang pagpangawat sa mga establishmento diri sa Iloilo City. Tuman nakakibot sa mga empleyado sa pagbukas sa sining establishmento sa Barangay Kubay, Haro, kainas ang aga. Sa nadiskubrihan nga nabuksan ang ila vault sa diin ginapahayag na sulod ang ila benta sa sulod sang isa ka adlaw. Apang wala na kuno ang kwarta. Sa pagpangusisa sa kapulisan nakita ang isa ka buho sa pader sa tunga sa opisina kag bakante nga porsyon sa building. Sa bakante nga porsyon nakita ang dako nga buho nga ini sa salog nga ginatudlo ginagyan sa mga kawatan. Kag ini nga higot nga ginapatihan naman gingamit nila gun makasaka sa second floor. Dako ang pagpati sa Police Station 9 nga sa drainage system nag-agi mga suspek gani ginusoy ini sang kapulisan. Ginabuluban tang masobra 200 metros ang kalayon sang ini nga outlet sang drainage system sa nasambit nga supermarket. Diri ginatudlo nga nagsulod ang hindi magnubo sa 3 ka mga suspek nga nangawat sa amo nga supermarket. Sigurado ko nga ang perpetrators naton sa drainage mismo nagagid nagkot-kot sila pasulod dito. Kagawans nga aran sila sa dalom sang building sang supermarket nga na gintiltig nila ang concrete floor naman para makagain entry sila dito. Suno sa isa ka saksi, 2 ka semana nang nakaligad sang may nakita nang iaupod nga 3 ka persona nga makatilingalang hulag apisan nga alas 12 na sang tungang gabi. Tingalam sa kay Dre ko no nagagin ang libuguloy gani. Kung ano lang tayo, kung ano ginkuha ko sa dalom mo. Gintingan sa news team mamako ang bahin sang tagdumalahan sa establishmento apang wala sang may nagatubang sa news team.
Samtang, isa ka coffee shop sa barangay Sambag Harong ginsulod man sang kawatan. Sa sininga CCTV footage, makita ng sospek nga nagapakadto sa lugar sang cashier. Mati-unti-on ginkuha sini ang cellphone nga nabilin sa lamesa kag kwarta nga nagabalor sang 45,000 pesos. Natumod na sang Haro PNP ang mga sospek. Iniman ang ginatudlo nga nangawat sang motorsiklo sa barangay San Isidro Haro. Apang ginbalik man sining makaligad ang pila ka oras. Sa barangay Airport, Mandurriao naman naglabot sa 300,000 pesos ang nakuha sang kawatan sa isa ka tiyanggi. Base sa panaysayon sang tag-iya sa kapulisan, ulihin na sang natalupangdan sininga wala ng iya pouch yung ginasudlan sang amo nga kantidad. Ang Iloilo City Police Office wala sang may namonitor nga organisado nga grupo sa mga kawatan sa syudad sang Iloilo. Apang bangod sa asod-asod nga kinawatay, ginpahanumdum sa publiko nga magdoble aligmat, ilabi na subo nga tigkiliwi. Jerd Santos sa impormasyon, naglabot sa ginabulubanta 1.3 million pesos ang ginataban sa mga kawatan. May mga nakitaan man nga mga gamit sa drainage system, kangay na lang sa mga bara ni Cabra, lagari para sa salsalon kag styro box nga ginapatihan gingamit sa mga sospek sa pagpangransak sa mga supermarket. Jerd. Madamo gid nga salamat sa detalye, Kapuso John Sala. 15 anyos si Pearl Joy Galve, ginkastigo tubtub mapatay base sa resulta sa autopsy. Biktima, posible nga ginimuslan pag-isunod sa La Carlota City Police. Yaring balita nga atong gintutukan. Nabato na sang kapulisan ang resulta sa autopsy sang bangkay sang 15 anyos si Pearl Joy nga nasapuan sa tunga sang katubuhan sa barangay Cubay, La Carlota City, Negros Occidental sang tililikdan nga Agosto 14. Nagagwa nga ginkastigo ang biktima, tubtob ginbawian inisang kabuhi. Sa cause of death, ma'am, blunt force trauma sa head, neck, chest, abdomen, pelvis, both upper and lower extremities, and asphyxia. Most likely, ma'am, daw na bukbuk ang atong biktima. May nakita man nga lagob sa liog sang biktima, patimaan nga posible ginkuga pagid ini. Samtang, bisan payara na sa state of decomposition ang bangkay sang nasapuan, may nakita nga indikasyon ng kapulisan nga ginimuslan ang biktima. Sa autopsy report man, ma'am, na meron siya multiple contusions sa pelvic area and abdomen. Indicator man nila si probability or possibility nga sexually assaulted ang atong biktima. Wala pa gin detalye sang kapulisan kung ano ang mga ebidensya nga natipon magluwas sa autopsy. Apang sa ila paglantaw, hindi lang isa ka tawo ang may kahimuan sang krimen. Isa gihapon ang pradasto sa mga ginatutukan sa kaso. Actually sa PNP, ma'am, sa La Carlota, isa sa mga pag-DIY ang father. Naganda pa kami ebidensya, mga point out siya, no, as person of interest, pero possible man siya nga magiging POI. Samtang, wala pa sang detalye ang NBI Bacolod angot sa partisipasyon sa pradasto sa krimen matapos ginhingadlan nila bilang sospek. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Dance sport duo nga Ilongga gikan sa Haro kampiyon sa international competition sa pungsod Malaysia kag Singapore. Ang ila istorya ang gintutukan ni John Sala. Kalkulado nga steps, emosyon nga sigurado madala kagid, kag mga hulag nga sa imuuna paglantaw daw kasubong at tinuig na ini nga ginensayo. Apang, kabalo-bala ka mga binulan pa lang sila nagtuon sa pagsaot sang dance sport. Meet Nicole and Pearl, mga kapuso, ang dancing duo sa barangay Bitoon Haro nga nagrepresentar sang Pilipinas sa duwa ka international dance sport competitions sa pungsod Malaysia kag Singapore sang damlaglang. So ang amon nga category is synchronized duo category 16 years and below. So pwede na siya nga bayi-bayi, pwede man siya nga laki-laki. Pero sa amon nga category is bayi-bayi siya. Nag-training gid kami 4 months para maka-prepare gid maayo sa amon nga routine kag para ma-memorize gid namon kag ma-perform maayo. Nakakuha sang multiple gold, silver kag bronze medals sa Nicole kag Pearl. Magluwas sa kabudlay sang kompetisyon kag sa preparasyon nang inpagpanghangkat man para sa ilang pinansyal. Apang para sa ilang mga iloy, wala sang problema nga wala sang solusyon basta para sa ikaayo kag handom sang ilang mga kabataan. Nakita ninyo nga may potensyal man, please lang suportahin nyo na lang. Tingwaon nyo, bisan pigado, ipangitaan nyo pag isang pagi. Ang dance sport ang hindi mahapos nga aktibidad, ilabi na nga tinuig ang dalaganon parang iningasahi isang talento ang ma-perfect.
Apang sanday Nicole kag Pearl ang pamatuod nga basta gani luyag mo nga mangin madinalagon. Wala sang kadugayon, kundi sa determinasyon ini matakos. I am so really proud of myself and also sa ako nga partner because kung wala siya, hindi man kami magdaog. Kag first time ko gid nga after training dit so gid yung international competition. I think need gid sang disiplina kay even though sagad ka magsaot, kung way ka disiplina, hindi gid ya hindi mo ma-perform maayong. Upod kay Hans Desierto, John Sala. Juana, Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, mga pulis sa Western Visayas nga may mga visible nga tattoo ginsuguran na panglista sa PRO6. Ini ang gintutukan ni John Sala. Makitaan man o kung hindi, gina-account na sa Police Regional Office 6 ang tanan nga mga kapulisan sa rehiyon nga may mga tattoo. Madumduman niya ginadumilian sang PNP ang mga visible tattoo sa lawas sa mga police personnel. Ilabi na kung makitaan samtang nakasuksok sila sang ilang mga uniforme. Apang pagklaro sang tagpamaba sang PRO6, basta may tattoo, kitaon man o kung hindi, ginalakip na nila sa pag-account. Kung may ara sila tattoo, din located, and we're still waiting kung ano ang magiging next nga directive after nga ma-count na naton. Dugang panisolis, pati ang mga tattoo kaangay sa mga permanente nga kilay ang ginalakip man sa monitoring sang PRO6. Wala pa sang guidelines gikan sa PNP Central Office apang kung mag-abot man ini, hatagan man ang mga personnel sa nagakaigong at iyon agad ipakakas ang ilang mga tattoo. Tagaan man na sila time, no? Hindi man na gid ura-urada considering mangani sa aton nga pag-account sa ila subong may time man nga ginahatag. Samtang natapos na sang IPPO ang ila pag-account sa mga kapulisan sa bukos nga probinsya sang Iloilo. Kag sa masobra 2,000 ka mga police personnel sa probinsya, 507 ang may mga tattoo sa ilalawas. Ang mga ini ang nag-execute na sang affidavit of undertaking. Department is ang ila execute nga affidavit of undertaking ang pagsunod kung ano maging direktiba sa aton sininga vendor organization pertaining to this. Para naman sa mga naghando mangin pulis, hugot na ginadumilian ang mga tattoo. Gani ginabisuhan ang mga ini nga ipakakas na lang ang ilang mga tattoo kung luyag pa nila nga makasulod sa serbisyo. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. San Carlos City Police may ginauyatan na kopya sa CCTV sa natabo nga pagpangawas sa isa ka mall. Nawong sa mga sospek nakita sa video. Ini gitutukan ni Adrian Prietos. Ini ang laragway sa duha ka mga lalaki nga nagsulod sa isa ka mall halin sa buho sa salog sa isa ka stall sa Agosto 19 sang gabi. Kang nagtaban sa masobra 1 milyon ka pesos nga balor sa mga baligya sa nagkalain-lain na stalls. Ang mga laragway halin mismo sa kuwas ng CCTV ginuyatan subong sang San Carlos City Police. Ang sa duwa nga nagtira, blurred siya kay kami. So, wala siya ang ano lang isiya lang sa CCTV, so black and white siya. Hanggang sa footage man sa duwa, so medyo blurred man siya. Kay sayo pa mga alas 5 pasado. May natipo na nga detalye ang kapulisan nga makabulig agon matubod ang identity sang duha ka mga suspect bisan pa nga minado ang maining nga hindi klaro ang laragway. Natukiban sa kapulisan nga ang duha ka mga suspect ang nakabone, may tatlo pa ka mga kaupdanan nga sakay sa puting ang getaway vehicle. Sa inisyal impormasyon nga nakuha sa otoridad halin sa LTO, natumod na ang daan kag bago nga persona nga nagapanag-iya sa salakyan nga nakita sa CCTV nga makabulig sa investigasyon. Samtang, ginatag sa kapulisan nga wala sa opisyal nga grupo o kung sindikato nga termite gang. Kasubong, sang naunang reports. Sunod sa ila, termite ang gingamit bangod nagapangbuho ang mga suspect. Papareho sa anay ng termite. There's no such thing as termite gang. Isa yung gang ni ang ngalan sila is ngalan either nga first name sa tao or second name, last name. Pareho ba sa mga percussion, drug gang, gana ba? Mga bugalon, nangalan sa tao. Pero pag silingan termite, that is modus. Parayon pa nga negatibon sang dugang ebidensya ang kapulisan. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.
Mga senior citizens sa Bacolod City nagpabutsyag nga nabudlayan sa pagkuha sang bago nga senior citizens card. Processing, ginaduso nga itugyan na lang sa barangay. Ining gitutukan ni Adrian Prietos. Ang 63 anyos si Beverly sang Barangay 2 nagtinguha magkuha sang ibagong senior citizens card sa isa ka mall apang napaslawan ini nga tapuso ng proseso. Ang rason, magluwas nga natugnawan nagalingin ko nung ulo sa saka panao. Kaya masakay ka pa sa elevator kisa do matumba ko. Kaya one time naglakad ko do masubsob ko muna. Ayos ini, itugyan na lang sa barangay ang processing agud mangin mas mahapos sa mga tigulang. Isa ini sa masobra 40,000 nga wala pa nakaproseso sa ilang QR-coded senior citizens card. Masobra 20,000 pa lang sa 60,000 nga target ang nakaproseso agon maislan ang ila card. Bangod sini, ginuso sa Bacolod City Council ang pagpahamtang sang satellite offices sa mga barangay nga paborable sa mga katigulangan. Apang, imposible kuno inisunod sa Department of Social Services and Development. Bangod, may ara lang duha ka printer nga naplastar na sa duha ka mall. Alangan mo bitbit ato karon sang printer kag sang printer sang aton nga ID nga may PVC na kag dito tamang print sa ila. Tipunod na lang naton anay. Sa Baylo Satellite Processing, posible ipakuha na lang ang mga dokumento sa aplikante sa barangay kag dalon sa mall. Kung may ara na bulayan sa mall magproseso, may ara naman mga senior nga nauyunan ini agod makapaliwaliwa. Manami gani ito magkuha sa ID kay makalagaw ka pa. Ako okay kuya, kay malagaw kuya gapon. Nakigsapol pang DSSD sa mga punong barangay kung mapasugot ang mga ini sa ginaproponer nga sistema. Ginapahanumduman sa LGU sa may establishmento nga batunon ang daan nga senior citizen card bangod wala man sang deadline ang processing sini. Opod Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Nagahigda na sa nasapuan sang kasilingan sini ang isa ka mangunguma nga ginabanta nagaedad sa 60-65 anyos matapos ginaligar na kuryente. Sa pagpangusisa sa Kabatuan Pulis, nakitaan nga nagaburambod sa liog sini ang kable sang kuryente. Antes sini, padulong kuntani sa uma ang biktima antes ginpahayag aksidente nga nakaptan ang kable. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Ginaimbestigaran pa sang kapulisan kung sino ang may salapton sa nagwayway nga live wire sa lugar. Patay ang 33 anyos nga pahinante sa ginaling nga naglumpat halin sa front seat sang ginasakyan sini nga wing van sa barangay Calacao 1, Hamtig Antique. Sunod sa kapulisan, nagakarga sang feeds kag bugas ang wing van nga padulong sa San Jose Antique halin sa syudad sang Iloilo. Sang nakalabot na sa kurbada nga bahin sang dalan, nagbukas ang nawala nga bahin sang wing van kag nagkalahulog ang karga. Rason nga natapungawan ang nagakatulog nga biktima kag naglumpat. Nakaagom ini sang pila sa ulo kag iban pa nga bahin sang lawas. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Iloilo City DRRMC ginrekomendar nga ipaidalom sa state of calamity ang syudad bangod sang dengue. Kaso sang dengue sa riyon, masobra na 15,000 kag ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Bangod sang padayon nga pagsaka sang dengue, ginrekomendar na sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council nga ipadalom sa state of calamity ang syudad sang Iloilo. Sa karon, nagapanghanda na ang Iloilo City LGU sa mga tikang nga pagahimuon kontra sa dengue. Isa na diri ang pagbakal sang misting machines nga ihatag sa mga bulutuan kag barangay. We will request them to do the misting in the different barangays themselves. Hatagan taman sila sang sufficient nga bulong para dira. Magafaging operation ang syudad sa mga lugar nga may clustering of dengue cases. Magapatigayon man sang regular nga cleanup drive ang Iloilo City LGU. Ginako sang alkalde nga nagagutok na ang mga hospital sa syudad. May libre man nga testing sa molecular laboratory kag padayon ang pagbaton sang dengue patients nga may mild symptoms sa hydration unit sa La Paz. Sa pinakauli nga datos ang Iloilo City Health Office, malapit 900 na ang kaso kag 4 ang napatay sa balatian.
Yara na sa 15,688 ang kaso sang dengue sa Western Visayas. Halin January 1, tubtob August 17, kag 31 na ka-individual ang ginbawian sang kabuhi base sa record sang DOH-6. Nagkalain-lain nga training ang ginpatigayon sang ahensya bilang kampanya kontra dengue. Lakip na ang dengue clinical case management kag vector surveillance training. Ang atin nga highest cases ara sa age group 1 to 10 years old. But subong no on morbidity week number 33, ang atin nga highest number of cases for 5,348 cases ara sa age group 11 to 20 years old or 34.2% no sang aton nga kaso ara sa aton nga mga high school and senior high school students. Samtang ginbawi na ang state of calamity bangod sa pertussis sa Iloilo City. Ini matapos nga wala sang na-record nga kaso ang Iloilo City Health Office sa nakaligad nga 7 ka semana. Enero 28 pa sang na-record ang uli nga positibo nga kaso sang pertussis sa syudad. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, mangin maulano ng tiyempo sa dako nga bahin sang pungsod. Inibangod sa hangin habagat nga nag-aapekto ilabi na sa Luzon kag Visayas. May chance naman ng localized thunderstorms sa iban pang lugar. Sa datos ng Metro Weather, may chance na gihapon sa ulan sa Antique, Aklan, Iloilo, kag Negros Island Region. Posible man ang ulan sa nambilin nga bahin sang pungsod. Nakahanda na ang isa kagatos ka personnel sa Police Regional Office 6 nga igapadala sa Davao City para magbulig sa kapulisan sa pagpangita kay Pastor Apollo Kibuloy. Sunod sa spokesperson since PRO6, ang kapulisan nagikan sa Western Visayas ang magaserbe nga Civil Disturbance Management Unit. Apang pwede man ang mga ini makahimo sa iban pang obligasyon kung igamando sa PRO11. Ang amo nga unit ang ginabugusan sa mga personnel nagikan sa Iloilo City Police Office kay Iloilo Police Provincial Office. Nagapadayon ng pagpangita sa kapulisan kay Kibuloy, ang founder sa Kingdom of Jesus Christ sa KOJC compound sa Davao City para iserbe ang warrant of arrest sa mga kaso nga paglapas sa Republic Act 7610 o kunang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act kag Republic Act 9208 o kunang Qualified Human Trafficking. Ini nabasi sa direktiba sang National Headquarters sang PNP na mag-ready kita diri sa Pro6. Mga kapuso, anom katuig na nga nagadulong sa mga importante kag mapuslanon nga balita ang One Western Visayas. Subong nga adlaw, balikan ta ang mga kabuhi nga nabago pinaagi sa programa sa report ni Zen Kilantang Sasa. Ini ang kabudlay nga ginatubang sang 12 anyos nga si Al James Retiza, samtang nag-eskwela sa Alberto D. Arceo Senior Elementary School sa Alanginan, Bacolod City, halin sa nabukid nga bahin sang Santa Cruz, Murcia. Delikado kag mabudlay ang sitwasyon sini, samtang naga-zipline upod ang amay. Agosto 5 sang gin-ere sa GMA Regional TV 1 Western Visayas ang istorya ni James nga nagtandog sang balatsagon sang kadamaan. 3 ka semanang nagligad, ini na karon ang sitwasyon ni Al James kag sang iya pamilya. Diri sa Barangay Kabatangan sa Talisay City, temporaryo nga nagapuyo ang pamilya sa balay nga ginapanag-iyahan sang isa ka barangay official. Nakilala ko sila. Gusto ko man nga makabulig man ko bisan gamay lang, ma'am. Bangod mas malapit na sa eskwelahan sa Bacolod City, hindi na kinahanglan nga mag-zipline ang mag-amay. Agahapon ka dolo eskwelahan, tabok, hindi ka na makapit-kapit sa zipline. Mas nagmagaan. Oo, nagmagaan sa mami. Hindi ko gihapon makapati si Al James sa mga positibo nga pagbago sa iya kabuhi. Mas mahapos naman sa iya ang pagtuon kun gabi, bangod may suga na sila. Hindi na ako mabulayan. Ay hindi para sa biyak dulom, wala suga. Dili mayo, di kami kurentina. Puno sang kalipay nga ginpakita ni Al James ang bago sini nga sapatos. Halin sa isa ka Good Samaritan. May negosyo man nga ihatag ang Murcia LGU para sa ginikanan ni Al James. Dako nga bulig kay kami hindi na kami kasiplan sa bata ko kag safety sa subong tungod sa inyo.
Bulan sang Hulyo sang gindangop sa mga pumuluyo sang Infante Molo sa One Western Visayas News Team ang gubang a drainage cover. Peligro hindi lang sa residente kundi sa mga motorista. Gilayon nga ginpalabot sang news team sa DPWH ICDEO ang reklamo. Talalupang doon nga matawhay kag masulhay na ang paglabay sa mga salakyan matapos na isla na inisang bago nga cover. Tuman ang pagpasalamat sang barangay officials sa bulig sa news team. Dako mga pasalamat sa inyo. Kung gabi, wala na sana sa mulog atong pumuluyo sa kanal. Sa barangay Pandak sa Pavia, Iloilo, pinaagi sa One Western Visayas ang tinuig na nga problema sa nagaigrab nga poste kag nagabalinsuli nga kontadora na solusyonan. Amon nga mga poste sa kuryente napakaiog gid na dayon pagi sa pagbulig man sang GMA network. Sa sulod sang anong katuig magluwas sa pagdulong sa mga nagapanguna nga balita sa rehiyon, ang pag-ere sa mga istorya sang pagbangon, sa pihak sang kabudlayan kag pagbulig sa nagakinahanglan, ang isa sa mga nangin misyon sang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa masunod pa nga mga inadlaw kag tinuig, updan nyo gihapon kami kada alas 5:10 sang hapon tungod local news matters. Happy anniversary sa One Western Visayas. Happy anniversary One Western Visayas. Happy anniversary One Western Visayas. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. 51 katawo ang ginreport nga napatay matapos maglunsar sang pagpangatake ang mga militante sa Balochistan Province sa Pakistan. Nangin target sang pagpangatake ang mga salakyan kag mga produkto sa isa ka highway nga nagresulta sa pagkasunog sang 35 ka mga salakyan. Suno sa otoridad, ginbanggaan sa mga sospek ang dalan, ginpapanaog ang mga pasahero sa mga salakyan kag ginpangtiro matapos malantaw ang ilang mga ID. Ang kalakasan ang ginaako sang Baloc Liberation Army. Naglabot sa 23 katawo ang napatay bangod sa lapnagon nga pagbinaha tugas ang monsoon rains nga nagresulta sa pag-awas ang tubig sa mga suba sa Bangladesh. Apektado man sang pagbinaha ang 5.7 milyon ka mga individual nagikan sa 11 ka mga distrito sa pungsod kag nagakinahanglan sa pagkaon, matinlo nga tubig, bulong kag mga panapton. Suno sa Bangladesh Meteorological Department, ang pagbinaha ang posible pa magpadayon kung magsige ang monsoon rains. 470,000 naman ka pumuluyo ang yara sa mga evacuation center. Madamong gid nga salamat mga kapuso sa padayon nga pagsuporta sa One Western Visayas. Lauman nyo ang padayon namon nga pagserbisyo. Happy anniversary sa aton tanan. May mo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso, diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Ako sa Eileen Pedreso. Kapuso mag-isa kita kag hibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.